beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Nako po, eto na. Oo, Sara Duterte. Mukhang patong-patong. Oo, patong-patong ang ikakaso kay Sara. Oh, eto, bakit? Pasok! Iniwala ang ilang kongresista na maaaring maharap sa patong-patong na reklamo si Vice President Sara Duterte at iba pang opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education noong ito'y pinamumunuan pa ng Vice Presidente. Oh, bakit? Kailangan pa ba itanong yan? Kailangan pa ba itanong yan? O, sige, tuloy. Yan ay kung mapatutunayan ang mga irregularidad na natukoy sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa umano'y maling paggamit ng pondo ng mga nasabing opisina. Sa pagdinig ng komite kahapon, inilatag na ng mga kongresista ang mga nakikita nilang posibleng krimen na nangyari sa OVP at DepEd. Ilan lamang dyan ang plunder, falsification, technical malversation, bribery at perjury. Nako, ang bibigat niya mga kababayan. Ang bibigat ng mga kaso. Nako, Sara. Oo. Grabe, patong-patong kaso mo. Oo, hindi basta-basta yan, ha? Ulitin natin nga. Ano ba yung mga kaso? Oo. Plunder. Nako, pandarambong. Falsification. Pamimike. Siguro yan yung mga pirma-pirma na ano, no? Mga pare-parehasang mga mga pirma pero iba-iba pangalan, ano? Technical malversation, nako, isa pa lalo pa ito. Bribe, nako, ano ba itong bribe? Panunuhol. Perjury, nako, pagsisinungaling, mga kababayan. O, sige, tuloy. Technical malversation, bribery at perjury. Let me remind the public of what is at stake here. It would constitute graft and corruption if public funds are misused or misappropriated, or worse, if funds are diverted to personal use or benefit. Kapag hinanap sa iyo kung nasaan yung funds or saan napunta at wala kang masagot, the law presumes na binulsa mo. Sa ngayon, may dalawang Ano pa nga ba? Pag hinanap sa'yo, di mo masagot kung saan mo dinala, malamang yun. Ninakaw mo. Diba? Ninakaw ni Sara. Ito na, si Delima, pasok. impeachment complaints na rin nakabinbin sa Kamara laban sa Vice Presidente. Hindi lang dalawa. O nakabimbin niya, meron pang isasampang iba. Bunsod na rin ang mga naungkat na issue sa mga pagdinig. Pero ang ilang mambabatas tuda kung uusad pa ito ngayong taon, lalo pat pag-aaralan din daw muna nila ang mga nilalaman ng mga reklamo. Ako galing nga sa inyo yung reklamo. Yung ang reklamo ng mga mga tao, yung mga nagsampa ng impeachment, galing nga sa inyo. Tignan na yan, tapos gusto nyo, reviewin pa yan. Sa bagay, mga kababayan, ano? Oo, kung kulang talaga sa oras, kulang naman talaga. Sampan nyo na lang ng kaso. Oo, patong-patongin nyo lahat. Diba? Patong-patong yung kaso. Well, let's see. Kasi I personally do not want to preempt. I haven't read the complaint. Right from the very beginning naman, I am consistent naman na kung merong ground, meron naman talaga. Oo, pwede naman. At saka pumayag ka naman daw eh. Pumayag naman si Congressman Chua na gamitin nila yung mga result ng kanilang investigasyon, mga kababayan. So ano pang hinihintay nyo? Tirahin nyo na. Diba? Tirahin nyo na yan. Huwag nyo patagalin. Taong bayan, no? Yung mga taong bayan, naiinip na eh. Sa totoo lang, maraming excited dyan eh. Di ba? Malamang kayo po, ano? Paki-comment nga kung excited kayo na masampahan ng kaso, hindi lang impeachment, mga kababayan. Masampahan ng patong na kaso itong si Sara Duterte. Dahil nga daw dito sa plunder, ano pa, perjury, bribery, nako, ang dami mga kababayan, falsification of public documents. Dami. Sige. But ang concern ko talaga is yung time.
Sa isang panayam, Oh, yung time po kasi mga kababayan, dahil sa 18 na, tapos na eh, papahinga na yung sesyon. So, paano na? So, hindi nakakayanin. Tapos yung mga senador pa, di po ba? Kulang ang bilang nila. So, kailangan talaga magka-eleksyon muna. So, tapusin na lang kaya natin tong eleksyon at sampahan muna ng kaso ito sa korte. Ano? Eh, maliwanag naman sa mga ebidensya na ano, si Sara Duterte, ang daming kinurakot na pera sa DepEd at sa OBP. Di po ba? Eh siguro mas maganda ng ganun. Unahin nyo na kasuhan ito. Kita nyo naman, kala mo inosente, no? Pero mga kababayan, lintik eh. Lintik, kumamal ng pera, parang t-shirt ko. Lakos. Oo, buhaya. Buhaya ito. Oo, na nagkatawan tao, mga kababayan. Buhayang nagkatawan tao si Sara. Tuloy. sinabi ng Vice Presidente na welcome sa kanya ang mga impeachment complaint at mas okay na rin ito sa kanya dahil siya lang daw ang dawit dito at hindi nakasama ang kanyang mga kawani. Nako, syempre. Si Sara ililigtas niya yung mga tauhan niya dahil inutusan niya lang naman yung mga yan. Sara, di ba ganon? O, syempre, ikaw talaga mananagot dyan. Parang tatay mo. Di ba? O, ano sabi ng tatay mo? O, akin lahat ito. Parang si Sara. O, kanya na lang daw, siya na lang daw. Huwag nang madama yung mga tauhan niya at yung, si Zulaika. Zulaika talaga. Lupit! Hamakin ang lahat. Oo. Masunod ka lamang, Zulaika. Zulaika ba tawag? Ano yun? Yung Lopez, ang apelyido. Yung na-ospital, na hindi iniwan netong si Sara. Sana oil. So yun mga kababayan, kung ano po ang inyong masasabi dito kay Sara Duterte sa pinaplano nga na patong na kaso na isasampa sa korte. Opo, paki-comment naman po at binabasa ko yan. At syempre sa lahat ng mga Team Replay, huwag niyo pong kakalimutan, opo, mag-like, mag-share, at mag-subscribe! Our beloved Boss Mike Sevilla.